from this matchup. Because Fnatic Onyx Philippines could possibly shake things up, especially when there is history that they are looking forward to face. First round of the draft here para kay Coach Panda at sa RSU Philippines. They are on the blue. Meanwhile, Fnatic Onyx Philippines and Coach Wynut are on the red side. Two bans apiece. That's the Ruby Ling, the Phoveus, and the Chip. Meron ako napapansin lately sa mga first pick blue side natin. Parang nagiging confidence pick na yung mga first pick natin. And when we look at yesterday, dito natin makikita may mga nagfa-funny first pick, may mga nagfa-first pick ng yung Phoveus medyo obvious na yun kung bakit for the first pick. Pero the fact na may mga pumipili na ng mga assassins na kahit may mga iba pang assassins na open ng ganun kaaga, pati yung Joe by the way kahapon na first pick din, parang confidence na pala yung iba, yung mga ibang teams, confidence pick yung first pick na yan. Naalala ko yung yung stat line na binibigay ni Renmar sa kanyang commercial na karamihan talaga sa first pick, especially on the blue side, is yung mga junglers talaga like the Nolan, the Julian, Hayabusa, R.I.P. Roger by the way. Talagang nawala si Roger sa meta natin. But now RSG, their first pick, pwede na kunin dito yung Nolan, Hayabusa, Julian. Pwede rin namang kunin muna nila yung Edith. Ang problema dito is open yung Mathilda and maraming makukuha dito yung Fnatic Onyx Philippines on the red side. It just matters kung ano bang gustong palusutin ng RSG. If going sa kanilang record, they're still likely gonna go for the Nolan or the Julian kasi ito talaga yung mga comfortable heroes nila. But remember, may Mathilda Edith na pwedeng kunin ng Fnatic Onyx. Yeah, at napakalakas na ulit ng Mathilda ngayon. No? Parang dumadami na naman ang mga MPL teams na kumukuha ng Mathilda. Pero ito ang hindi natin nabanggit na pwedeng i-first pick. The Khalid na sumisikat na muli out of nowhere. Biglang lumabas dito sa MPL Philippines na bali-balita ko ay Midnight, matagal nang ginagamit sa mga ibang bansa. Yeah, ang ginaganda kasi Khalid is parang nag-provide siya ng mga solution sa mga maraming problema na pinapresent ng mga heroes ngayon sa meta. We can discuss that in just a bit, pero I would just say na, yeah, sure, it's a good pick for RSG, pero medyo maaga. May mga, again, na-discuss na rin natin to in some of the other games. Nandiyan pa yung mga Arlot, may mga displacement na heroes pa, and now you give the Nolan and the Edith both to Fnatic Onyx. So I think ang magandang sagot dito for RSG, best sequence would be to get the Mathilda Julian, Mathilda Hayabusa, or kung gusto mo ng ultimate strategy, pwede mo kopyahin yung ginagawa ng TNC na ilabas mo yung Mathilda Faramis. Oo, yung parang ultimate ube, no? Medyo matagal na natin hindi nakikita yung Faramis Mathilda sa kamay ng iba. Parang pipili yung mga teams na gumagamit nito. Pero panigurado RSG, no, with the experience that they have on Light and Aqua na magkasama na ng napakatagal, ay panigurado kaya nilang i-pull off yung ganong klaseng combo. But going to the second picking phase of RSG, I do expect na matapatan agad nila yung Edith dito, no, na hindi pa kasi sure kung roam to explain. Okay. Tig and Hayabusa. Talagang yung RSG, historically, may record naman sila with the Mathilda, but this season parang ayaw talaga nilang gamitin on Light. Talagang pinaprioritize nila yung mga setter heroes talaga for Light. And it's very much understandable. Light is an amazing setter. It's an amazing player when it comes to getting vision, yung mga bush control, and also just looking for engages for RSG. But again, Fnatic Onyx, ang pwedeng gawin nila dito is sila mismo kumuha ng Faramis or kunin nila yung marksman agad, tapos ubusin nila yung marksman ng RSG second phase. Kasi pwede nilang gawin, kunin mo yung Moskov, okay, never mind. Yun yung Faramis, and then potentially tatanggalin nila yung Claude, maybe the Alice, and then kunin nila yung Moskov fourth pick. Yeah, you can maybe even take out the Mathilda kasi open pa rin naman yan at some point. Would also like to take note of the statistic na ibigay sa atin kanina where Light was placed 5th in terms of the least death rankings. And I have to say, na based on the conversations that we've had before, sometimes it is a double-edged sword kapag meron or kapag marami yung naging deaths mo kasi it may be an opportunity for you to set up for your teammates, but it also could boil down na ikaw yung madalas na napipick off, ikaw yung wala sa pwesto. So Light really needs to step up here. Hindi niya kinuha yung Mathilda, instead it's gonna be getting the Tigreal para siya ang makapag-set up doon sa sama-samang tactic na posibleng gawin ng Fnatic Onyx Philippines just because they have the Faramis. Tapos parang dinaan din lang sa fundamental banning strat, no? Kumuha ng Faramis, tinanggalan ng Valentina, just doing your clean up kapag magfa-Faramis pick ka. Okay, at least tinanggal ng RSG dito yung Arlot, knowing na yung ED kasi pwede pa i-flex ng roam. And you don't want to be fighting into an Arlot if you're the Khalid and the Tigreal kasi nandiyan yung displacement factor. Fnatic Onyx, I would say yung Luyi tsaka Lilia, problema pa rin nila. So if palulusutin nila yung mga marksman, I think they're eyeing for a fifth pick gold lane here for Kelra. So baka i-reveal na nila kung anong role ng Edith sa fourth pick. Malalaman din natin yan maya-maya, no? And so far, yung Faramis Edith, isa na yan sa mga tried and tested na combos, eh. Ito yung tipo na akala mo mapapatay mo ng Edith, pero the moment na makapag-primal wrath yan, and the moment na may Netherrealm pa na pumatong, napakahirap patayin ng Edith na yan. Nangangamoy Harith Alice.
sa Fnatic Onyx. Nangangamoy Lunox, Harith, Harith Alice. At May parehas chance pang naman. komportable si Kaelra doon eh, no? Yeah, may chance naman na yung Harith palusutin ng Fnatic Onyx kasi meron silang Edith, Paramis, Nolan. Actually, kahit nga mag-alis sila dito tapos Harith ng RSG, wala silang pake. Kasi equipped yung lineup nila to deal with the Harith. Ang kailangan lang nilang isipin is paano nila i-fix yung laning stage yung Alice tsaka ng Harith. If they go past the laning stage na lamang si Kaelra on the Alice, they will just, be out of control in the mid game kasi essentially hindi kaya patayin ng RSG yung Alice ng FNOP. So, naban na yung Alice, pero open ang Harith. Meron namang burst damage na nanggagaling dito sa RSG, no? Pero as you said, hindi nga ito sapat para pumatay na isang Alice na mamaw yung pag-spell pump ngayon. Ito yung literal na kapag may katabi siyang 2 o 3, the moment na makapag second Boost skill kahit na sa ngalang paulit, ay makakakuha Yan yung Harith. na Harith locked in para sa Fnatic Onyx. That is some good sequence from Why Not. Ang ganda. Ang ganda nung naging drafting sequence dito ng Fnatic Onyx. From the get-go, nung nakuha nila yung Nolan, Edith, na-nullify nila yung Harith possibility from the side of RSG, nakuha din nila yung Paramis, talagang hindi ka pwede mag-Harith sa side ng RSG. And with the Alice threat, hindi rin naban ng RSG yung Harith and lumusot to sa kamay ng Fnatic Onyx. And it's on the hands of Kaelra, mind you. I think ang gandang option dito nung Harith just because of, a lot of crowd control skills coming in from RSG Philippines. And I'd like to point out yung Edith as well na posibleng pangontra dun sa Khalid na, has been a problem for a while for a lot of NPL teams so far. So unless the Harith is gonna be there, it's gonna be a good sign. But a Moskov and an Eve, ito ang naging pagtatapos ng draft ng RSG. Napaka-rare na nating nakikita ang Eve, no? And this point, magiging last pick ito ng RSG Philippines. In terms of team fight, meron naman silang crowd control and masasabi natin pag-control around the zones. Pero apart from the burst damage na meron sila, parang wala sila masyadong sustained na damage para mag-deal sa isang Edith na may nakapatong na Paramis. Yeah, you're also fighting into a Harith na lalatagan ng Zaman Force yung Reload Manipulation. And then got to catch. Oh my goodness! Solid yung closing ng Fnatic Onyx. Hindi ka pwedeng tumayo sa lineup na to. Kailangan kailangan very mobile ka. The cloud was open for RSG to take. Lalamang sila pagdating sa late game. Ang concern mo lang sa early game, pinili nila yung Kylo main versus the Harith, but it made the composition really weak against this heavy team fighting comp of Fnatic Onyx. I guess if there's one good factor about the side of RSU Philippines is marami silang mobility around the map. Meron silang side lane push coming in from the Hayabusa and possibly the Khalid as well, but especially the Moskov. So marami silang side lane pressure. But in terms of team fight, men, parang napakalakas talaga ng composition dito ng Fnatic Onyx Philippines. Macro-wise, RSG could have had it, but team fight, Fnatic Onyx Philippines. That is what our analyst said. Game 1. Casters, paso. Wala nang patumpik-tumpik pa, simulan na natin agad ang ating unang laban ngayong araw. Ang daming nakataya para dito sa ating dalawang kupunan. Para dito sa side ng Fnatic Onyx Philippines, win streak. Para naman dito sa RSG, playoff spot. Oh, napakarami pang scenarios na ipinresenta sa atin kanina, no? Pero of course, ang setting ito ay isa sa mga pinakamagiging susi tungo doon kasi malaking balakid talaga ang Fnatic Onyx kung iisipin mo. Pero maaga-aga ang pagkakakita nitong dalawang nasa mid natin. Even revitalize para dito kay Brusco. Pero parang aasahan sana natin ito sa RSG, ano? Dahil sila nga ang may ka-lead pero mukhang inunahan ng Fnatic Onyx. Oh, parang ano to, thinking ahead kung ano mga pwede mangyari. So, yun yung nagiging strength probably. I don't know kung mag-agree ka sa akin. Parang gano'n kasi nangyari kila Brusco. Oo. Na, okay, parang dito pupunta. Doon ako sa tabi ng pupuntahan. No, may ano to si Brusco, may kakaibang naipapamalas na game since so far sa kanyang pagli-lead ng kanyang kupunan dito sa Fnatic Onyx. Pero dito mo makikita na talagang hindi naman sa sobrang may pinipilit na silang mangyari. Tamang impormasyon lang talaga ang kanilang kinukuha kontra sa RSG. Na in turn ay pakiramdam ko medyo restricting para dito sa kanilang kupunan na gugustuhin mo sana makakuha ng early game kasi napag-usapan na rin nung panel natin kanina. Extended team fights pagdating dun sa overall na magpo-provide ng Fnatic Onyx sa team fights. Katakot-takot yata yun, pero Light, Sacred Hammer out. Grabe, parang ano, parang tumatlong set ng workout. Oo nga eh. Si King Kong doon kay Light kasi talagang binigyan niya ng binigyan. Bottom lane. Teka lang, Kirk. Makakayanan niya ba ito? Dahil meron pang natitirang shuriken at first blood na nga para sa RSG Philippines. Ang makukuha doon ni Irad. Maganda-gandang simula. Parang binibigyan na tayo ng preview. Oo. Kung ano magiging takbo ng laban natin. Parang mga assassin na yata or mga junglers natin yung magdidikta kung saan nga ba mapupunta Nako. yung team fight. Pero speaking of team fight, parang mapupunta yata tayo sa ibang atensyon dahil ang ating community prediction, Wow. 80%
para sa Fnatic Connect. Well, 11 win streak na sila. Para dito sa ating tournament, 20% naman para sa RSG. Pwede yung baguhin dahil pwede nang kuhanin anytime itong ating turtle objective. Sinisimulan dito ng Fnatic Connect. Uy, grabe! Merong binanatan dun sa may gilid. Tapos yung Raging Sandstorm, doon pala sa iba ang atensyon o gustong puntahan. Tapos maagang banataan at maagang implosion. May sabay latag ng real world manipulation. May sasagot din naman Avatar of Guardian, pero mukhang hindi rin tatama sa mga miyembro ng RSG. Sila yung mga unang mabibigyan at Bor! hindi susunod pa nga rin yata ni King Kong. 2 members down para dito sa RSG at mukhang turtle na for Fnatic Onyx. Oo, so isang mabilis, wala nakapag-contest para dito sa Fnatic Connect. And again, it was a nice setup play sana para dito sa RSG. Meron sana Oo. gustong gawin sila. Parang nag-surf. Nag-surf na nag-swerve. Swerve, oo, swerve. Nag-swerve, if that's a word. Pero totoo eh. Kasi yung hero niya parang nakapunta sa isang side, pero Oo. sa iba napunta. Anyway, Super Prince, kilala natin siya na super versatile din na hero from Paramis. Ngayon naman, meron na siya, or dahil nag-pick siya ng Paramis, 11 unique heroes na ang ginamit niya this season. Oo, pantay na pala sila ni Few. Si Few kahapon lang, nilabas pa nga yung Nana. Oo. So ganun na parang nakarami ang nagamit dito ni Super Prince bilang mid laner ng Fnatic Onyx. If I'm not mistaken, even nga yung mid lane Matilda ay isa sa mga napakilala Oo. or na-introduce niya na picks din dito sa regular season. Ano? So, Dami na, hindi ko na mabilang, pero nabilang ng ano natin. oo, mga, sila na kasi. oh, thank you. Sabi nila 11 eh, pero ako hindi ko nabilang eh. Maraming salamat. Sasabihin ko palang hindi ko nabilang, nakalagay na nga kanina. Anyway, going back sa ating laban, 1.2k gold lead para dito sa Fnatic Onyx Philippines. At parang nakikita ko dito sa laban, no? Parang medyo ramdam mo na aggressive na hindi. Oo. Kasi parang kanina, hindi naman exactly tumama yung pang-counter set na Avatar of Guardian. Pero parang yung mere na, or yung Idea. simpleng idea na ginamit lang yun dito ng Fnatic Onyx para labanan, harap-harapan ulit ang RSG Philippines. Na-force sila na mag-out and hindi nila na-pursue or na-commit yung gusto sana nilang simulan. Ang dami nang na-burn na skills dun initially sa nakita natin first team fight. So parang nagkaroon ng napakaraming opportunities ng Fnatic Onyx. Nagka-2 kills pa nga sila agad-agad doon pa lang sa first objective. Oh, so probably nag-aantay lang muna ulit ng next objective para dito sa ating dalawang teams kung saan nga ba talaga sila pupwesto. Akala ko dun sa may purple buff, pero pupwesto ngayon si Brusco. So talagang information, tama yung sinabi mo kanina. Kasi si Brusco, yung idea lang na nandito siya ngayon, na naka-front siya anytime, ganun yung kinaka-capitalize dito ng Fnatic Onyx Philippines. Oh, wait. Tsaka feeling ko magiging hesitant ka kasi kung ikaw yung RSG na. Bigyan na ba natin yan? Eh pwede naman mag-AOG lang yan out na parang mababait out lang tayo, mauubusan ng mga resources. And sakto, ito na ang ating susunod na turtle objective between RSG Philippines and Fnatic Onyx. Pero mukhang hindi namang hinayang si Brusco, talagang lalapitan niya ultimo si Nigor. At maski si Super Prince yata, naka-zone pa. Grabe mga zone. Grabe yung ginagawa dito, no? Maganda nakuha na side ng Fnatic Onyx Philippines yung turtle. Ay, wait lang, tumalon doon sa ilalim na tore. Pero hindi yata naabutan si Iradon, kaso lalagpasan nagdadashan out lang din naman dito. Neto, si Brusco. Pero si Nigor mukhang mabibigyan at hindi na makakatakbo pa. Zaman Force na ilatag na rin dito. At kinakailangang mag-out ng RSG Philippines kahit isa pa lang naman ang nawala sa kanila. Tingnan natin yung ginawa dito ng Fnatic Onyx Philippines. Nung time na may setup play, si Kiko nakatago lang din sa bush. Yung sinabi natin aggression, parang nag-aantay nga lang sila na worth it pa ba pag pumasok against RSG. So parang muna ngayon, taliwas muna ng gustong direksyon. Yung ang gusto gawin ng RSG, even FNOP. Ayan, magkaiba din ang direksyon. Ay, grabe namang pakiramdaman yon. Pero hindi naman nila ipagpapatuloy kahit na sila nagkakitaan na. Gusto ko yung sinabi mo kasi parang ang dami naman talagang ways ng Fnatic Onyx na ibitin o parang i-testing lang pero hindi completely simulan at panindigan kumbaga yung team fight. Pero hindi naman sa ganoong papakaan. Siyempre hindi sa maganda. ganoong context, Maganda kasi kung ganun papanindigan mo na eh. Pero yung ganito, pwede silang mag-out. Ayan, kagaya niyan, yung ginawa ni King Kong. Katulad niya. Mag-out lang siya, titirin niya, okay, medyo masakit na hilo ko. Si Brusco, titirin niya saglit, magcha-charge ako saglit. Eto na, mapupuno na. Alis muna ako. Bagong voice lines yan. Bagong voice lines Benny Gaton. Mag-charge lang ako. Pero titignan ko muna. And yun yung parang, kung ikaw ang RSG siguro, magdadalawang isip ka rin na, nagte-testing lang yata to eh. So hindi mo na masasabi kung paninin or kung magka-counter tama na nga initiate, tayo dyan sa paninindigan. Kung pagpapatuloy ng Fnatic So Onyx. parang kailangan din nila maging prepared. Oo. Either way kung plan A or plan B. Wow, I-activate dito ng side ng FNOP. So dapat meron silang plan A din para sa plan A. Grabe yung analogy. Pero ganun din kasi, parang for RSG, kung titignan nyo, nakaabang din kasi sila anytime. So, or counter set pala. Yung alam gusto gawin, Wow! Yung mga shadow. Parang may natali at nahila. Pero ito yata ay na-burst down bigla. Si Irad na walang kamalay-malay. Grabe naman doon. Ang paanggulo ni King Kong. Nakita kasi niya okay, wala na shadow. Nagamit yung shadow kill. Lahat mga shadow, pwede kuhanin. Parang pati ako nag-bending-bending ako dun sa tagiliran ko Pero hindi yata titigil ang Fnatic Onyx. Gusto na rin nilang kumuha ng tore. At
halos hindi makalapit ngayon ng RSG. Oh, tsaka ano talaga, nakasteady lang sila sa specific area. Tatanong din si Bruce. Kabilaan yung talunan. Tapos sabi ng Fnatic Onyx, kailangan safe na safe. So maski Netherrealm, i-commit na rin dito ni Super Prince. Parang kahit anong trade gustong ilimit ng Fnatic Oh, Onyx. sobrang linis ng ginagawa nila dito. Yung resources even ng RSG parang binabantayan na rin dito ng Fnatic Onyx Philippines. Now given na ganun yung nangyayari ngayon sa Fnatic Onyx Philippines, tingnan naman natin sa RSG. Kinagandahan dito, hindi pa namamatay si Kosei. Yun. So talagang magiging totoo yung Kosei is the way. Oo, kailangan lang siguro talagang tansyahin nila. RSG, makakakuha rin ba sila ng sapat na impormasyon na ipadala na lang si Kusei sa kung saan-saan. Kasi ganito nga yung pagmamanage na ginagawa ng Fnatic Onyx. Ay! At ang sakit na rin pala ng mga Jolin. Oo. Kala ko, Jolin sa Jackstone, di ba? Jumping Jack. Ay, mali. Iba na yun. Ano ba yung Jolin? Oo. Ano ba sabi mo kanina? Ano? Jackstone. Never mind. Lost in translation. Ayan na. Nararamdaman nyo na ang kidlata. Oo. Ito sabi natin kanina, parang kailangan talaga ng RSG sana mapanindigan yung early game. Pero now na nandito tayo sa puntong ito, balik na lang tayo dun sa ideya na papaano na lang nila dadalhin si Kusei sa puntong pwede niya ng labanan ng Fnatic Onyx since ganito kalaki ang agwat, halos 2K pa na. Oh, pero ano dito, sinabi natin 'di ba yung pagbibigyan ng space din para kay Kosei. Ang pinaka dito is yung set up play from a light. Kailangan set up play kay light. Up! Papaano raw magsiset up play kung hinahampas ni Brusco yung sahig? Oo nga, lagi may naka-front kasi para din sa Fnatic Onyx Philippines. Ang isang word lang magagamit natin para Oh. sa Fnatic Onyx Philippines. Malinis. Malinis. Sobrang linis nung nila dito nung nag-play, yung countings nila nandun. Oo. Kung single, double ba? Or what? Counts of 8. Oo, perfect na nila yung dance and yung timing, yung rhythm dito ng kanilang ginagawang mga teamfights. At parang kung ikaw rin kasi yung RSG, aside dito sa kalamangan na meron silang dami kasing naka-purify sa side ng Fnatic Onyx. Tatlo yan. Ay, dalawa. Nakakapeke dito. talaga yung revive talaga. Diba? Tsaka yung dalawang yun pa naman sana yung gusto mo sanang targetin talaga as much as possible. Pero hindi mo yata gustong sobrang hiday ng ganito. Kasi kanina nakita na natin yung damage ni Kelra, parang isang single vision lang against Irad, ganun agad kasakit. So knowing na ganito din yung ginagawa ng RSG, kasi RSG ano din sila very aggressive din na team. Yep. Knowing na Tiger pa yung gamit dito ni Light, so parang naghahantay nga sila nung malawakan na implosion. Probably makita natin yung with the defense kasi most of the time mga comebacks with the Tiger set ay nakikita doon sa mga ganong klaseng depensa. Uy, kaso nga lang yung isa sa mga taga-fronta ay parang nasasaktan ng sobra doon sa damage na ibinabato ng mga miyembro ng Fnatic Onyx na nasa harapan, nasa bungad pa lang naman yun. Oo nga parang okay, so inano niya, sinalubog niya para hindi pumutok yung agad na defense doon sa may top lane. Ito na yung Lord na bit-bit ng Fnatic Onyx Philippines sa may top lane. Agad kailangan defense, wala palang flickers, si Light by the way. Uy, King Kong! Naku, tapos meron ng Avatar of Guardian dito talagang gustong kuhain yung inhibitor turret. Hindi na nila gustong patagalin, yung gusto sanang i-delay na na shockwave rin dito ng RSG Philippines at isusunod pa nga yata nila sa ibang mga lanes. Pero may conceal play sila na maririnig mula kay Light at hindi na rin yata nila masyadong ipipwesa. So, may dadagdag na naman tayo na malinis na, sobrang disiplinado pa. Oo, tsaka ano din dito, ang sa side naman ng RSG, napatay nila by the way si King Kong dun sa may bottom lane. So kaya din hindi masyadong nakapasok agad yung Fnatic Onyx Philippines nung time na yun. So totoo yung sinabi mo dito na malinis nga. Kasi after nilang sumira sa may top lane, umalis na lang sila agad. Wala na raw sila. Kaya naman for RSG, since nakita nila na okay, nabigyan natin si King Kong kanina, probably iulit lang nila na paisa-isa silang babawas laban sa Fnatic Onyx. So dito kita mo na rin na hindi naman mag-hold back ang RSG Philippines kapag may mga nakita silang ganung oportunidad. Wala si King Kong, tapos nag-attempt sila gumawa ng play, pero respetong malala din naman ang nanggaling sa side ng Fnatic Onyx. Even at this point na halos mag-10 o malapit na sa 10K yung kalamangang hinahawakan nila kontra sa RSG Philippines. Kakapulot lang din ni Kirk nung Blade Armor, so baka mas matapangan pa nila rito yung mga pagharap na gusto nilang gawin. Tsaka may Winter Crown pa si Super Brain, so kailangan na nabantayan niya ng RSG kung siya yung target. Wait lang, be delay, pero abang set of play na gagawin. Teka na, hapian talaga si Dimor doon, kaya mag-raging Sandstorm out na naman siya. Makiklear din naman yung minion waves doon sa gitna, so madedepensahan pa rin ng RSG kahit papaano yung mga natitirang tore nila. Kaso eto na yung isa pang problema, lahat ng outer turrets wala na talaga. At ipinipweras talaga ng Fnatic Onyx yung nandito banda sa baba. At hindi na yata tayo titigil Ayun si kasi Kelra! yung Zaman Force, ginamit na rin ni Kelra. Todo out na muna ang RSG! At nakikita natin ngayon, no, para sa side ng Fnatic Onyx Philippines, yung damage nandun, may taga-setup ganun. Anytime pwede sila pumasok, ito na yung pagpasok na sinasabi natin ni Bora. Naku, hindi niya inasahan yung biglang Earth Shatter at nandoon na naman yung Avatar of Guardian doon sa Ay! Fnatic. Maatak si Light, pero nandoon nga lang ang pagkakapatay dito kay Nivora at Aqua. Si Brusco ay mababawian lang din naman, pero may mga minions pa silang kinakailangang abalahin. Pero gusto na ba itong ipilit ng Fnatic Onyx? Isang minion na lang ito. At kung kinakailangan niya
yata nilang mag-out na muna. O kahit si Kirk ay nakikiprihita kanina. Okay, tinan natin kung papasok si Yang Jose. Ay ng mga pagidlata. Ay ng mga pagidlata. Naku, gigigil na talaga ngayon Fnatic Onyx may implosion play pero hindi yun mapipigilan. Si Kelra na talagang gusto nang tapusin ang game number 1. Sobrang linis na performance para sa Fnatic Onyx Philippines. Parang nahirapan yung RSG kung paano sasagutin yung ganong ka-explosive na plays from them. To think na parang